First time ko ma-experience sumakay ng barko na sobrang alon at parang dinuduyan kami. Buti na lang overnight ferry so nakatulog naman ako kahit paano. Salamat sa kapitan at mga crew ng barko, we arrived at our destination safe and sound. Dapat sa Ubay ako sasakay ng barko papuntang Leyte, so a day before pumunta na ako ng Ubay para sana makasakay ako ng fast ferry to Hilongos. Unfortunately, dahil sa bad weather, nag-cancel ang mga fast crafts. I was still hoping na tuloy yung biyahe ng Roro kasi wala naman talagang typhoon signal sa Bohol or sa Leyte that time. Pero ayun, at around 9 a.m. nag-announce na yung Coast Guard na cancelled na nga ang lahat ng biyahe for that day. Ayoko na mag-antay kasi di pa rin sure naman kung meron ng biyahe the next day, so I decided na umuwi na lang ng Mindanao via Cagayan de Oro. Kinuha ko lang yung gamit ko sa hotel tapos pumunta na ako sa Ubay bus station para sumakay ng bus to Hagna. Pagdating ng Hagna, meron naman daw biyahe papuntang CDO at nakakuha na ako ng ticket. Mga bandang 5:30pm ayun naka-receive na ako ng text na cancelled na nga daw yung biyahe dahil sa bad weather. Pumunta ako sa ticketing office para magpa-rebook. Narinig ko dun sa isang staff na hindi naman daw talaga bad weather ang reason for cancellation but because paso na yung permit to sail nung sasakyan naming barko. I found out it was the real reason kasi yung barko naman from CDO to Hagna was not cancelled. Anyway, ayun malas lang talaga. Buti na lang din merong lodge na malapit sa port, yung DQ Lodge. Mura lang at malinis naman, 700 pesos lang ang 24 hours and meron din silang 6 at saka 12 hours na option. And ito yung rates nila. Convenient ang location ng DQ Lodge, nasa harap lang ng ticketing office, walking distance to the port, mall at palengke. Marami din kainan around the area. Bala ko sana mag-ikot-ikot around Hagna but grabe yung ulan, titigil lang ng saglit tapos bagsak ulit. Light ferries ang sinakyan kong barko. Yung schedule nila from Hagna to Cagayan de Oro is daily at 10 p.m. Meron din kokal yung shipping lines every Saturday at 11:59 p.m. naman. Yung pamasahe is 1,284 pesos sa economy at 1,500 pesos naman sa tourist class. Wala pang 7 p.m. dumating na ako sa port kahit na malapit lang talaga ako nagsistay. Anyway, inagahan ko na. So magbabayad ka pala ng 10 pesos na municipality fee before ka papasok ng port. So nasa labas siya ng port area. Tapos pagpasok mo, magbabayad ka naman ng 30 pesos na terminal fee. Ay, sorry. Yeah. Thank you. After magbayad ng terminal fee, ayun, papasok na sa port. Tapos, merong security screening pala. So, in-scan yung bag ko. And ang bag din ng mga ibang passengers. Tapos, ito na yung pre-departure area. Medyo masikip siya. Maliit lang yung pre-departure area dito sa Hagna Port. Tapos, dalawang magkasabay pa na barko yung alis ng 10 p.m. Yung isa pa Cagayan de Oro yung sasakyan ko. Yung isa naman papuntang Nasipit Port.
Hindi ko alam kung ngayon lang, pero sarado yung mga food stalls na nandito sa loob ng port. So I'm not sure kung close sila ngayon lang or close na talaga ito or meron bang stalls dito na mabibilhan ng pagkain. But during my travel, walang mabibilhan na pagkain sa loob. Pero marami namang bilihan ng pagkain sa labas at malapit lang din siya sa port. Ayun, at exactly 7 p.m. nag-announce na magsa-start na yung boarding for the CDO bound na ferry. So basically, nauna kaming papunta ng CDO tapos sumunod yung papunta naman ng Nasipit. Siguro inagahan nila kasi nga medyo masikip na dito sa loob ng port area. So at least nandun na yung mga CDO bound na passengers papasok na sa barko. So magiging maluwag na dito sa pre-departure area. Take it, Nino.
Three decks din itong barko na to. So, first deck is yung mga vehicles dyan. Dyan yung ipapark yung mga ang mga vehicles or cargo na kasama dito sa ferry. Tapos, yung sa second deck naman, nandito ang economy class, yung standard class ng light ferries. Tapos, andito rin yung tourist class dun sa may dulo, sa may glass na area. So, basically, dalawa yung decks na merong economy class dito sa second deck at saka dun sa third deck may mga economy class beds din na nakalagay doon. So again, yung kinuha ko dito is yung tourist class kasi mas comfortable nga siya dun sa economy class. And okay din pala itong tourist class ng Light Ferry 9. So Light Ferry 9 yung sinakyan ko kasi meron ding cortina like Light Ferry 10. So may sort of privacy siya. Although mas bago yata yung Light Ferry 10 and mas okay yung mas hindi siya masyadong masikip. Ito kasi masyadong compact yung Light Ferry 9 na tourist area. So, nasisikipan ako. But okay naman siya. Comfortable din naman. Maayos naman yung tulog ko kahit paano. Kahit kinabahan talaga ako kasi sobrang alon at parang dinuduyan talaga kami nung gabi.
Ito around 7:30, kumuha na ako ng pillowcase, at saka kumot dun sa may bandang hagdan. Nandun yung station ng tagabantay. Tapos mag-iiwan ka ng ID if you want na kumuha ng kumot at saka unan. Pwede na naman kung ayaw mo, pero syempre mas comfortable kung merong kumot, unan at saka yan, pillowcase. So dahil sobrang aga ng boarding, ayan, nagpahinga muna ako dito sa bangko. Tapos nag-abang na lang ako na makaalis yung barko. Delayed umalis yung barko. So basically 10 PM dapat yung departure, pero around 10:30 PM na nakaalis. Kasi late yata natapos yung pagload ng cargo and mga trucks. Almost 11 PM na rin pala ako natulog, and sobrang kaba talaga kasi malakas talaga yung alon and parang dinuduyan talaga kami. Kaya kinabahan talaga ako dito sa trip na to. And anyway, ayun, nakatulog naman kahit paano. And the next day, eto na. So maaga ako nagising, around 5:30 AM, and lumabas agad ako and tiningnan ko yung situation. Pagdating namin dito sa may yung nakikita na yung mga isla, dito malapit na kami sa CDO nito. Medyo kumalma na, okay na yung biyahe. Although medyo may malalaki pa rin yung alon, pero kalmado na, hindi na kagaya nung gabi na sobrang parang dinuduyan talaga kami. So yan, medyo clear pa yung sky, tapos biglang umulan ulit, and naging na siya, zero visibility na, hindi na nakikita yung mga isla. And nakita na lang ulit siya nung tumigil ang ulan, nung palapit na talaga kami sa port ng Cagayan de Oro. So ito pala yung canteen area, dito siya sa second deck din. And ayan, pwede kayong kumain ng mga noodles, bumili ng mga drinks, soft drinks, water. Yan, pwede kayo dyan sa canteen bumili. At 6:41 AM, we are about to dock at
Cagayan de Oro Port or Macabalan Wharf. And nandyan na yung TransAsia 21 at TransAsia 3 na may biyaheng CDO or Cagayan de Oro, Cebu. Dapat around 6 hours lang yung travel time dito from Hagna to Cagayan de Oro City. Pero siguro dahil sa sobrang lakas ng alon at saka sa bad weather, kaya tumagal siya. Umabot kami ng lampas 8 hours bago makarating ng CDO galing Hagna. Salamat. Ayong punta sa mga pinalanggang pasahero, huwag na mo kapag may balo, kung wala ka mo'y sundo, di sila gumawagi sa arrival dito. Kung ano na ka mo'y sundo na sakyanan, straight lang ka mo paikot sa arrival dito. Daghang salamat. Ayong punta sa mga pinalanggang pasahero, huwag na mo kapag may balo, kung wala ka mo'y sundo, di sila gumawagi sa arrival dito. Kung ano na ka mo'y sundo na sakyanan, straight lang ka mo paikot sa arrival dito. Daghang salamat. Ayong buntag sa mga pinalanggang pasahero, huwag na mo kamong ipaibalo, kung wala ka mo'y sundo, di nilang kamuhagi sa arrival dito. Kung ano na ka mo'y sundo na sakyanan, straight lang ka mo paikot sa arrival dito. Daghang salamat. Ayong buntag sa mga pinalanggang pasahero, huwag na mo kamong ipaibalo, kung wala ka mo'y sundo, di nilang kamuhagi sa arrival dito. Kung ano na ka mo'y sundo, Paglabas pala ng port, may mga tricycle na dyan, habal-habal, may jeepneys din na papuntang Agora Terminal. So basically, may mga taxi din. Depende na sa inyo kung ano yung preference nyo. Pwedeng maghabal-habal, pwedeng mag-tricycle, pwedeng mag-jeep, pwedeng mag-taxi, pwedeng mag-grab. Whatever floats your boat. So depende na sa inyo kung ano yung mode of transportation na gagamitin nyo paglabas ng port. And napakarami yan nila, so medyo magulo. And yun lang for now, guys. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Until next vlog, amping!